So magandang araw mga ka-stroke. Welcome to my channel. Ayan, tayo ngayon ay narito sa Tagaytay. Tayo maglalakad. Ayan, dito tayo sa Obal. Dito masarap maglakad. At dahil nakita ko maraming tao, so nagdala ko ng king. Tingnan nyo naman ang aking king. Pang hiking talaga. So kung bago pa lang po sa aking channel, please subscribe. At huwag nyo kalimutang hit ang notification bell para update tayo sa mga video na lumalaban sa stroke. So maglalakad muna tayo. Let's go. Obal. Lalakad. Practice ng paglalakad na stroke. Kaya may dala tayong case. In case of hindi tayo basta-basta tutumba. Kaya may case. So napakasarap naman talagang maglakad, lalo kasama mga asawa mo. Wow! Hindi naman talaga ako pinababaya. Dito tayo ngayon sa Obal. Nakita nyo naman kung gano'ng karami naglalakad dito. May mga sundalo. Ito kasi masarap maglalakad kasi masusukat mo kung gano'ng kalayo. Parang training din sa paglalakad. So mga ka-stroke, nagpahinga muna tayo kasi nakatatlo na tayong ikot. Talaga naman napakalayo rin, no? Layo ng iniikutan niya, no? Nakakapagod rin. Siyempre sa kagaya nating na-stroke, talagang nakakapagod maglakad ng ganyan. So yung misis ko, tumatakbo siya, naglalakad-lakad siya. So ako naman nagpahinga muna. Ayan. So yun guys, nandito na tayo sa bahay. Ayan, grabe, nakakapagod rin. Kaya kailangan din kasi talaga may pahinga pagka nag-exercise, baka mapersa eh. Masyado malayo rin yung nilakad namin kanina. So bibigyan ko po kayo ng tip na mga step para sa paghakbang sa paglakad. Ito po ang unang first step. Para may tama po natin ang lakad, para lagi nasa harap ang paa. Ganyan po, ayan. Pero kailangan po meron tayong cane na yan, parang ganito po. Ayan. Ayan. Tapos sa bante. Ayan. Tapos balik. Ayan. Ayan, ganyan. Tapos balik. Ayan. Pwede po natin ulitin yun ng 5 repetition. Parang ganyan po. 1 2 3 4 and 5. Ayan. Pagkatapos po, isusunod natin yung malakas na paa. Ayan, ganyan po. Hakbang. Ayan, ganyan po. Ayan. Ganon din. 1. Ayan. 2. Ayan, ganyan po. 3. 4
and 5. Tapos ganun ulit. Ayan. Yan, ganun po. Ulit-ulit po natin gawin yon. Ayan. Pero bago po natin gawin yon, kailangan nakakapagmarcha kayo, nagtatas nyo ng ganyan. Pareho. Ayan. Especially yung affected leg. Ayan. Ganyan. Tapos saka tayo hakbang, marcha. Ayan. Tapos yung isa. Marcha. Tapos yung isa. Ayan. Balik. Ayan. Bang. Ayan. Laging ganon sa harap. Ayan. Huwag po natin sanayin na papaganon. Ayan. Ayan. Sanayin po natin na naililigo. Ayan. Pagkahakbang na ganyan, hakbang din yung isa. Tapos sa harap ulit. Sa harap ulit. Ayan. Atras. Ayan. 1. Ayan. 2. Ayan. 3. Ayan. O, gawin natin sa side para makita nyo. Dito tayo mag-umpisa. Unang hakbang ay yung affected na leg. 1. Ayan, ganyan. Ayan, so yung pong pinakita ko po sa inyo ay yun po ay training sa paglakad ng tama. Ayan, at naililiko siya at saka sa harap din ang patak. Ayan, so gawin po natin yan kahit every other day. Ayan, kasama rin po yan nung mga nakaraang kong video na pinakita ko na rin po sa inyo. Tapos yun po ang basic na training para sa paglalakad ng tama. So, gawin po natin yun at yun po ay talaga makakatulong sa atin. At yun po ay kailan ko rin lamang na tutunan yan. At yan po, unti-unti na po naitatama ko ang aking lakad. Ayan. So, ang kailangan ko na lamang po ay ang kung paano siya pabibilisin ng paglakad. Ayan. At saka kung paano itatakbo. Ayan. Yun po ay mahalaga po yun. Pagka tayo naglalakad, kailangan kasi lagi siyang nasa front. Practicein natin yung marcha, yung nililiko. Tapos pag inihakbang, ay sa harap natin gagawin yung pagpatak ng paa ay sa harap. So, ganun ang gawin natin. Hindi doon sa side kasi nasasanay tayo na lagi nasa side, nagmumula sa side, tapos pupunta sa harap. Hindi po maganda. Pag nasanay po tayo noon, ay ganun na po lagi ang ating gagawin. So, kailangan po lagi natin panatilihin natin nasa harap. Ugalayin natin yun. At sanayin natin. Gawin natin yun kahit every other day. At malaki may tutulong yan sa paglakad ng maganda. Ngayon, pag napansin nyo nasasanay na ang inyong lakad ng ganon, ay siyempre, gumamit pa rin tayo ng cane para meron tayong alalay. So, ako nga, nagpupunta ako sa oval o sa mga palengke, lalo sa karamihan ng tao, gumagamit pa rin ako ng cane. Kahit na alam ko napakatibay na ng aking balanse sa paglalakad, ay nagdadala pa rin ako ng cane. So, makabubuting magdala pa rin tayo ng cane kung yung hindi pa tayo sure na sa ating lakad, ayan, para hindi tayo basta-basta matutumba kung masagi tayo kasi meron tayong alalay na cane. Ayan. So, dapat magdala pa rin tayo. At kung talagang malakas na, at kung sa maglalakad ka rin lamang naman sa kokonting tao, pwede kang hindi mag-cane. So, basta tayo ay magtiyaga lamang talaga, maghintay, ayan. Kailangan matatag ka talaga maghintay, huwag ka mainip. Kasi pag nainip ka, nandyan yung ano ko na naman, para tatamarin ka, susuko ka na naman. Basta dire-diretso mo lang, ayan. Waiting is
part of a blessing. Oo. Habang ikaw ay naghihintay, alam mo bang pinatatatag mo ang iyong pananampalataya at paniniwala. Ayan. At yan ka bibigyan ng blessing talaga ni Lord. Ibibigay niya ang iyong hinihintay, pinakahihintay mo ay makakabot mo na. Ayan, basta matibay ka lamang at may pananalig ka sa Diyos, ay talagang makakamit natin ang may papanalo natin ang ating laban. Yun naman talagang pangunahin natin kalaban dyan yung mainip ka. Pag nainip ka, nandyan na yung tatamarin ka. Pag tinamad ka, ayun na. So, pag tinatamad ka kasi, lalo ka manghihina. Lalo na pagka yung nakatenga ka lamang sa isang lugar, nakapesto ka, yung inaabot ka ng 8 oras, ay nakakapanghina talaga yon. Kailangan gumagalaw ka ng gumagalaw para hindi ka mainip, kumilos ka ng kumilos, pag ikaw ay nakaupo at nanonood ka ng TV, kagaya ng sinabi ko noon at ulit-ulit kong sinasabi sa iyo, magpalipat-lipat ka ng pesto. Kung maaari, kada kalahating oras tumatayo ka at tumalakad ka ng konti, tapos balik ulit sa upuan, ganun. Hindi yung nakapirmi ka lamang, nakapirmi. So, ganun ang yung gawin at mararamdaman mo ang iyong sigla. Yung talagang technique dyan. At saka yung pag ka maiinip, kailangan kasi meron kang mapagkaabalahan Kailangan meron kang napapaglibangan para hindi ka mainip. So kung nanonood ka man ng TV o nagse-cellphone, ay lagi mo nga iisipin na kapag medyo tumatagal ka na nakaupo, umiinit ang iyong upuan, mas makakabuting tumayo ka, lakad ng konti, o kaya lumipat ka ng pwesto, tas balik, pati kamay ay galaw ng galaw. At yan ang technique dyan at mararamdaman mo ang unti-unting paggaan at pagsigla ng iyong katawan kapag ikaw ay laging gumagalaw. At dyan na ikaw hindi maiinip. Ayan. Kasi dapat nagko-concentrate ka rin sa iyong ginagawa. Ayan. So yan ang aking masasabi sa inyo lahat. Kailangan may motivation at determinado talaga tayong gumaling dapat. Ayan. Kailangan na maniwala ka sa iyong sariling kakayahan. Always think positive. Huwag tayo mag-iisip ng laging talo. Ayan, isipin natin lagi panalo. Kailangan gaya ng set ng ang iyong mindset, laging hindi ka susuko. Huwag mong isipin ng pagsuko. Kailangan laban, kailangan masaya, kailangan malibang, ayan, kailangan galaw ng galaw. Iyan ang technique dyan at makikita mo kung gaano ka kasigla at kung gaano ka unti-unting sumasaya. Ayan, at makita mo, dadating din ang iyong pinakamimitin. Sana makalakad, sana magamit na yung ating affected na katawan, magamit na natin sa kapakipakinabang na bagay. Ayan. So, dadating tayo dyan. Ayan. Magagamit mo na ang iyong affected na katawan sa normal na pamumuhay. At makakabalik ka pa sa iyong hanap buhay. So, yan po muna ang aking masasabi. At ako po saludo talaga sa mga na-stroke na lumalaban. Ayan, talagang buong tapang at matindi ang motivation. Ayan, nakita nyo naman, ang sinusukli talaga. Talagang nakakabalik. Pagkamat tayo hindi na makakabalik nga ng 100% sa dating galaw, at least nakakasabay ka sa normal na pamumuhay. So, ayun po nga masasabi, basta tatandaan natin lahat, tayo ay gagaling, lalakas at titigas.